Simula ang eksena sa isang tensyonadong paghaharap sa pagitan ni Soo-hyuk at ng pinuno ng mga kalaban na ibinunyag na siya ay isang vampira. Sa simula, tinatawanan lamang ni Soo-hyuk ang ideya ng mga vampira, ngunit ang kanyang pagdududa ay nabura ng kagatin ng pinuno ang kanyang daliri upang magpatulo ng dugo. At sa kanyang pagkagulat, naramdaman ni Soo-hyuk ang hindi mapigilang uhaw sa dugo, nahihirapang pigilan ang sarili mula sa pagiging isang halimaw. At labis siyang naguguluhan, halos mawala sa kontrol dahil sa biglaang pagnanasa. At biglang tumigil ang pinuno ng mga kalaban sa pang-aakit kay Soo-hyuk gamit ang kanyang dugo at hinamon siya na paniwalaan ang katotohanan na siya ay isang vampira na ngayon. At si Soo-hyuk, nagulat, ay nalilito sa mga nangyari. Subalit kinumpirma naman ng commander ni Soo-hyuk ang katotohanan, sinasabing mayroon silang video ni Soo-hyuk na nagwawala sa isang barko at ang mga bangkay ay eksaktong katulad ng inilarawan ng pinuno ng kalaban. At halos hindi makapaniwala si Soo-hyuk, nahihirapang tanggapin na maaaring siya ang responsable sa nasabing pagkawasak. At agad naman tinanong ng pinuno ng mga kalaban si Soo-hyuk tungkol sa pagiging pabaya sa pag-issue ng misyon para patayin si Ana nang hindi nalalaman na isa siyang vampira. Nagulat si Soo-hyuk na alam nito ang tunay na pagkatao ni Ana, isang bagay na kahit ang National Intelligence Service ay hindi alam. At kumpiyansa na ngang inihayag ng pinuno ng kalaban na ang pagpatay sa mga vampira ay trabaho nila bilang isang Vatican squad at nagpapakita ng kanilang eksperto sa panghuhuli ng mga vampira. Inapakan ng pinuno ng kalaban si Soo-hyuk sa dibdib, sinasabing ayon sa mga patakaran, dapat na nila siyang pinatay. Subalit, inalok niya si Soo-hyuk ng espesyal na pagkakataon, ngumiti habang sinasabing maging aso niya ito na nagulat si Soo-hyuk sa alok. Pagkatapos, inihayag ng pinuno ng kalaban na mayroon silang parehong kaaway, at ito ay si Ana, at iminungkahi na huwag silang mag-aksaya ng lakas laban sa isa't isa at magtulungan na lamang na patayin si Ana. Samantala lipat ang eksena sa isang hindi kilalang lugar habang ipinapahayag ni Ana ang kanyang pagkabigo sa sitwasyon. Binanggit niya na may mga grupong kumokontrol sa kartel at sumasakop sa mafia, ngunit walang sinuman ang makahuli ng isang insekto. At ipinakita na nga ang kausap ni Ana at ito ay si Ayaka, na ang mga braso at binti ay matinding nasira at nahiwalay sa kanyang katawan. Habang sa pagkadismaya, sinabi ni Ana na hindi niya dapat ipinagkatiwala ang gawain kay Ayaka. At makikitang nanatiling tahimik lamang si Ayaka habang tinanggal ni Ana ang takip sa kanyang bibig at agad siyang hinalikan na nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa katawan ni Ayaka. At mabilis na napagtanto ni Ayaka na ito ay dugo ni Ana at ang kanyang dating napunit na katawan ay muling nabuo at gumaling agad. Binalaan siya ni Ana na ito na ang huling pagkakataon niya at iniutos na dalhin si Soo-hyuk sa kanyang harapan sa pagkakataong iyon. At pagkatapos, habang umaalis si Ayaka, at ngayon ay may bagong lakas, isang misteryosong karakter ang makikita at tahimik na nagmamasid sa kanya. Lipat ang eksena habang nasa loob ng kotse sina Soo-hyuk at ang pinuno ng kalaban, habang naalala ni Soo-hyuk ang ultimatum na ibinigay nito sa kanya. Nakangiti ang pinuno at binigyan siya ng dalawang pagpipilian, mamatay bilang isang vampira sa kanyang mga kamay o maging kanyang aso at magtulungan upang patayin si Ana. At makikita ring binalaan si Soo-hyuk ng commander niya na mag-ingat. Ipinaalala na ang ahenteng kanyang pinatay ay mula sa grupo ng direktor, kaya wala silang magagawa kundi siya rin ay gawing target. At biglang nagsalita ang pinuno ng kalaban kay Soo-hyuk, napansin na ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng hindi pa rin paniniwala sa pagiging isang vampira nito. At tinanong naman ni Soo-hyuk kung bakit siya niya dinala roon, at agad naman ipinaliwanag ng pinuno na kung hindi dahil sa kanya, lahat ng mga grupo ng pinatay niya ay ginawa na siyang target. Subalit sinabi niyang mas mabuti na maghiganti silang magkasama. Subalit nag-alinlangan si Soo-hyuk at tinanong kung mapagkakatiwalaan ba siya talaga nito, at mumiti ang pinuno ng kalaban, sinagot ito ng, "Siyempre, hindi talaga." Subalit sinabi din nitong, "Ang kaaway ng aking kaaway ay aking kakampi na ngayon," na nagpapahiwatig na sapat na ang kanilang alyansa. At agad din itong tumingin sa gilid at itinuro ang E-Sanctum, ang paunahing base ng kanilang grupo. Nagulat si Soo-hyuk at napansin na mukha itong isang normal na katedral. Kinumpirma ito ng pinuno ng kalaban at ipinaliwanag na dahil dito, mas nagmumukha itong natural at hindi kapansin-pansin. At habang nananatiling tahimik si Soo-hyuk, nagsimulang umandar muli ang sasakyan at nagtataka siya kung bakit. Tinanong ni Soo-hyuk, "Hindi ba dapat bumalik na tayo?" Ipinaliwanag ng pinuno ng kalaban na hindi ang sanctum ang kanilang destinasyon dahil ito ay protektado ng mga banal na artifact na pumipigil sa kanya na makapasok. At kahit maging miyembro siya ng grupo, sa ngayon, siya pa rin ay isang mahinang target lamang ni Ana. Subalit sinabi ng pinuno ng kalaban kay Soo-hyuk na siya ay ikinategorya bilang isang espesyal na kaso at napagpasyahan niyang personal na pangasiwaan siya. Ngumiti ang pinuno at inihayag na nangangahulugan ito na kailangang manirahan si Soo-hyuk kasama niya. Sa eksenang ito, dinala ng pinuno ng kalaban si Soo-hyuk sa isang hotel na konektado sa Vatican Secret Squad.
Ipinaliwanag niya na ang hotel ay nagbibigay ng lokasyon, ngunit walang iniiwang records na tinitiyak ang pagiging lihim. At agad naman itong ipinakilala ng maayos ang sarili bilang mirror dahil hindi pa sila maayos na nagpakilala sa isa't isa. At agad din namang nagpakilala si Soo-hyuk at inalok siya ni Mirror na itanong ang anumang gusto niyang malaman. At agad hiningi na nga ni Soo-hyuk na ipaliwanag ni Mirror ang tungkol sa mga vampira. Ngumiti si Mirror at inamin na mukhang tinanggap na ni Soo-hyuk ang katotohanan tungkol sa mga vampira. At ipinaliwanag na nga niya na hanggat patuloy na umiinom ng dugo ng tao ang mga vampira, hindi sila mamamatay. Ang ilan sa kanila ay may mga kakaibang kakayahan, karaniwang nagmumula sa sinaunang dugo ng vampira, at ngayon, si Anna na lamang ang natitirang may ganitong dugo. At agad na alala ni Soo-hyuk ang sandaling kinagat niya sa liig si Anna, na pagtanto na marahil iyon ang pagkakataong nakuha niya ang dugo ng vampira. At agad tinanong ni Soo-hyuk si Mirror kung paano patayin ang mga vampira. Ipinaliwanag ni Mirror na ang karamihan sa mga vampira ay nasusunog kapag na-expose sa sikat ng araw, maliban kay Soo-hyuk, kaya't malamang na tinatarget siya ni Anna. Iminungkahi niyang gamitin ang kalamangang ito upang lumikha ng pagkakataon na harapin si Anna. At para magtagumpay, kailangan ni Soo-hyuk na maging mas malakas, at agad siyang inalok ni Mirror na tulungan sa bagay na yon. At tinanong ni Mirror kung nauunawaan na bangaon ni Soo-hyuk kung bakit siya dinala doon, at agad naman sumagot si Soo-hyuk na malinaw na niyang nauunawaan ngayon. Subalit tinanong ni Soo-hyuk si Mirror kung natatakot ba siya sa kanya. Dahil wala siyang limitasyon sa sikat ng araw at maaari siyang maging pinakadelikadong vampira. At ang pagbaliwala sa kanya ay mapanganib, ngunit ang pagpatay sa kanya ay nangangahulugang mawawala ang kanyang potensyal na pakinabang. Sinabi rin ni Soo-hyuk na ginagamit ni Mirror ang kanilang karaniwang kaaway, na si Anna, bilang dahilan upang bantayan siya at mabilis patayin kung magiging banta siya sa kanila, na sa anumang kaso, walang mawawala kay Mirror. Ngumiti si Mirror at inamin ang husay ni Soo-hyuk, subalit sinasabing kahit isa siyang top agent, siya pa rin ay isang vampira na ngayon. At ipinaliwanag niya na ang importanteng bahagi na ng trabaho nila bilang miyembro ng squad ay ang gawing mas malakas si Soo-hyuk upang mapatay si Anna, at hinikayat siya nitong maglabas ng anumang reklamo kung may anumang pagtutol sa plano nila. At agad naman tumugon si Soo-hyuk na ilang beses na siyang namatay at ang tanging mahalaga sa kanya ay mapatay si Anna, binibigyang diin na wala siyang pakialam at wala din itong balak sumuko ng madali. Agad napansin ni Mirror ang pagiging bukas at pagiging tapat ni Soo-hyuk at kinikilala ang kanyang hangaring maghiganti lamang. Hinahangaan ang kanyang tapang, ipinahihiwatig nito ang kasiyahang makuha ang pagkontrol sa kanya. At pagkatapos ng mga pahayag na ito, biglang pinakita ni Mirror ang kanyang leg, sinasabing dapat nang kumain si Soo-hyuk. At habang nagulat si Soo-hyuk sa sinabi nito, ipinaliwanag naman ni Mirror na gustuhin man niya o hindi, isa na siyang vampira. At ibinunyag nito na hindi tulad ng karamihan sa mga vampira na hindi makakilos kapag walang dugo, si Soo-hyuk ay desperadong naghahanap ng dugo sa kakaibang paraan, subalit ayaw din namang manakit ni Soo-hyuk ng inosenteng tao. At bilang tulong, inialok ni Mirror ang kanyang leg, hinihimok siyang uminom ng dugo nito, at pabirong binanggit na masakit na ang kanyang leg at pinapakiusapan siyang magmadali na dahil sa pagkatulala nito. At sa kabila ng pag-aalinlangan agad din kinagat ni Soo-hyuk ang leg ni Mirror. At habang umiinom, nakaramdam ng kakaiba si Soo-hyuk at ramdam nito ang pumapasok na dugo sa kanya at nanais pa nito ng mas marami. Habang hinihikayat pa nga siya ni Mirror, bulong na pwede niyang inumin ang lahat. Ngunit bigla na alala ni Soo-hyuk si Anna habang sinasabi nitong tulad ng inaasahan, kakaiba ka. At dahil sa gulat ng alaala, itinulak niya agad si Mirror at tinanong kung ang matinding pagnanasang ito sa dugo ay likas ba talagang udyok ng isang pagiging vampira. At matapos ang ilang sandaling katahimikan, sinabi ni Mirror kay Soo-hyuk na magiging abala sila simula bukas at mas mabuting matulog na agad ito, binalaan siya na papatayin siya kung tatamad-tamad ito. At habang iniisip naman ni Soo-hyuk, nagtatanong siya sa kanyang sarili kung kailangan ba talaga niyang uminom ng dugo sa ganitong paraan araw-araw at iniisip na ang lahat ng ito ay para sa paghihiganti lamang. Subalit, kahit na naging vampira na ang kanyang katawan, naniniwala siyang hindi magbabago ang kanyang puso, at nangako siyang ipaghihiganti ang kanyang mga kapatid, isusumpa ang kanilang kaaway sa impyerno. At pagkatapos, agad din namang humiga si Soo-hyuk sa tabi ni Mirror at nakatulog. Samantala, si Mirror naman, biglang nakaramdam ng hiya, nagtatanong kung bakit siya humiga sa tabi niya. At dito na po natatapos ang yugtong ito, maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata, hanggang sa muli.